Ramon Ang for President, mga sangkay, kumakalat na ngayon sa social media. Mga sangkay, talagang mayroon pong nagaganap ngayon sa social media, no? Na isa pong movement, panawagan na tumakbo itong si Ramon Ang sa pagkapangulo sa darating na 2028. At ito nga po, mga sangkay, ang dapat ikatakot ng mga Duterte kasi sila ay nakatutok ngayon kay Romualdez. Ang hindi po nila alam, mga sangkay, mayroon pong isang Ramon Ang na bumabaybay at posible, no? Hindi po natin alam kasi noong 2022, mga sangkay, may mga usap-usapan na po na aalukin na tumakbo. So, itong si Ramon Ang. Subalit, hindi po nangyari. At tinanggihan nga daw po niya ito, mga sangkay. Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. #Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, ito po ay talagang namang matinding pasabog ngayon, no? Kalat na po kasi na itong si Ramon Ang ay magiging matinding kalaban ni Vice President Sara Duterte kung sakaling tatakbo sa pagka-presidente. Kasi nagkaroon po ito ng matinding pasabog na nakaraan lamang. Natutulong daw po siya, mga sangkay, sa Metro Manila na mawala po yung baha, no? At gagawa daw po siya ng mga drainage system na maaayos. Lilinisin niya ang lahat. Walang bayad ang gobyerno. Pera niyang gagastusin. Ang gusto lamang po niya, mga sangkay, approval sa mga mayor. At para mawala din daw po yung mga basura, magtatayo din daw po siya, mga sangkay, ng waste to energy. Yung mga basura, doon na po dadalhin. Mawawala daw po yung basura sa buong Metro Manila. Kasi ang basura po talaga, yan po talaga yung isa sa main reason, mga sangkay, kung bakit ang tindi po ng mga pagbaha. Kasi, syempre, kapag kabaha na, mga sangkay, saan napupunta yung mga basura? Doon po sa mga daanan po ng tubig. So, kung sobrang dami ng basura, na ano na po yun, mga sangkay, na haharangan po yung mga daluyan. Kung kaya't, mga sangkay, ang bilis umakyat ng tubig ng pagkataas-taas. Matindi po yung isiniwalat ni Ramon. Ngayon, eto, yung mga Duterte, busy po sa pagpapabagsak kay Romualdez. Busy po sila. Eto, may bago nga pong isiniwalat dito si Baste. Sabi niya dito, sabi ng balita, naniniwala si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na tatakbo sa 2028 presidential election si House Speaker Martin Romualdez, kaya gusto umano nitong matanggal sa pwesto si Sara Duterte. Busy sila eh. Kay Romualdez sila busy. Sabi niya dito, I think he is aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate the opponent before even the elections happen. Ayan na, mga sangkay. Ako pwedeng mangyari. Pero mga sangkay, alam po natin na si Romualdez ay mahinang-mahina. Sobrang hina, malabo po talaga yan. Kahit tumakbo po yan sa pagkapangulo, hindi po yan mananalo. Pero ang nakalimutan nila, pagtuunan ng pansin, may isa pong tao na may mas potensyal na manalo. At posibleng tambakan pa po si Sara Duterte. At eto po yun, mga sangkay, si Ramon Ang. Ngayon, nagkakaroon po ng movement, mga sangkay. O, ayan, no? Ilang mga taga-suporta ni PBBM nakikitaan si Ramon Ang bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Hinihikayat din ang Pangulo na tumakbong pangalawang Pangulo sa 2028. Katandem si Ramon Ang. Posible nga ba itong tandem na ito? Nauna nang sinabi ni Ramon Ang na di siya kwalipikado, ngunit di imposible na magbago ang isip dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa pagtulong. Guys,
natanong na po dyan si Ramon Ang noon pa. Hindi daw po talaga siya interesado sa pagkapangulo. Noon pa mga sangkay, marami pong naghihikayat neto. Kasi nga po, yung mga proyekto ng pamahalaan, mga sangkay na nagkalat po sa buong bansa, especially dito sa Luzon, kanya po yan, mga sangkay. Siya po ang isa sa mga nangunguna dyan. Skyway at kung ano-ano pang mga kakalsadan, airport at kung ano-ano pang mga project, siya po yung kapartner ng government. Kung mapapanood nyo mga sangkay, yung interview sa kanya ni, kung hindi ako nagkakamali, si Anthony Taberna, doon nyo makikita mga sangkay kung ano nga ba talaga yung vision ni Ramon Ang sa bansa natin. Talagang gusto niya na ang bansa natin ay maging kabilang sa mga bansa na mga matatayog na bansa, mga advanced, mga modernong bansa. Kung kaya tinutulungan daw po niya yung ating pamahalaan, and yes, sila po ay kumikita din naman mga sangkay, yung kumpanya ni Ramon Ang, para po dito sa mga proyekto. Pero mga sangkay, tandaan din po natin na kung wala po sila mga sangkay, magiging imposible ang lahat. No? Hindi po magiging posible ang lahat ng ito. Itong mga proyekto, halimbawa na lang po natin, mga sangkay, itong napabilis po na proyekto na Skyway. Kasi alam nyo, sabi pa nga ni Ramon Ang, mabilis kami magtrabaho. Wala na kasing kung ano-anong perma na kailangan eh. Kailangan lang namin approval mula sa gobyerno, then we will proceed. Kagaya ng isiniwalat niya nakaraan. Sabi niya, kung gusto nyo, ako na bahala. Tumatawa pa nga po siya mga sangkay. Normal po talaga kausap para po, hindi po siya yung tipong nakakailang nakausap. No? Ako na bahala magpagawa ng drainage o mga flood control system sa Metro Manila. Ayusin lahat natin yan. Linisin natin yung mga ilog at kung ano-ano pa mga sangkay na sinabi niya. Pero gusto niyang alisin yung mga yung mga bahay mga sangkay na nakaka-apekto ng pagbaha. Pero ililipat, ang matindi niyang isiniwalat mga sangkay, ililipat daw, magpapatayo daw po siya ng mga housing project. Okay, mga housing. Doon nililipat lahat na maaapektuhan. Mabilis mabilis, hindi kagaya po ng government na mabagal. Tapos mga sangkay, bibigyan po sila na maaayos sa trabaho. Yun po yung gusto niya mangyari. Kasi sa totoo lang, totoo po yung ganyang sinasabi. Nung panahon nga po ni Ferdinand E. Marcos, yung proyekto nila Palafox, na isa pong arkitekto noon ni Apo Lakay, wala po talaga, mga sangkay, yung mga daraanan ng tubig, hindi po talaga po pwedeng palagyan ng mga kabahayan yun. Kaya nga lang, nung nawala po si Apo Lakay, doon po nagtayo ng mga bahay at ngayon mga sangkay, nahihirapan po silang paalisin yun. Ang gusto lamang po ni Ramon Ang, tumulong sa gobyerno, sa ating bansa. Pero gusto niya ng approval. Sabi nga po niya, hindi namin magagawa yan kung hindi ninyo kami tutulungan. Paano namin na-execute yan? Diba? So ngayon mga sangkay, napakatinding pasabog ito kasi wala daw pong babayaran ng gobyerno sa kanila. Talagang tutulong lang daw po siya. So ngayon mga sangkay, wala pa pong bilyonaryo na gumawa nito sa Pilipinas. 'Di ba? May iba nga po diyan, mga bilyonaryo, mga sangkay, 'di ba? Nangangamkam ng lupa. Yung iba naman mga sangkay na nagpapakasasa lamang po sa kanilang mga negosyo. Wala pong ibang ginawa kundi palakihin ang kanilang mga assets, 'di ba? Palakihin po yung kanilang kita, mga sangkay. Pero itong si Ramon Ang, matindi. Hindi pa po politiko 'yan. Hindi po yung politiko at wala nga pong balak mga sangkay, pero malay natin makumbinsi ng marami, no? Kung taong bayan mismo ang mananawagan kay Ramon Ang, pwedeng tumakbo 'yan. Hindi po 'yan mga sangkay tulad ng iba na hindi na nga po nagiging, wala pong nakikitang tulong eh. Mga bilyonaryo, nakikita po natin mga sangkay. Wala naman po talagang kaambag-ambag. Kumikita lamang po sila sa gobyerno. Pero itong taong to, willing na magbuhos ng anumang kakayahan, pera mga sangkay, gumastos para lamang po matulungan ang ating bansa. Well, ano sa tingin nyo mga sangkay? Pabor ba kayo dito kay Ramon Ang na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028? Comment down below, mga sangkay. Nako, masyado pong pinag-uusapan po ito ngayon. Alright, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaala. Mag-iingat pong lahat.
God bless everyone.